Nababahala ang Department of Health sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga batang 15 anyos pababa na maagang nabubuntis. Pero ano-ano nga ba ang rason sa lumulubong kaso ng childhood pregnancy sa Pilipinas? Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. 15 anyos pa lang ang anak ni Ederlyn nang ito'y mabuntis. 2021 nang magkaroon siya ng unang apo. Pero nasundan daw ito agad ng isa pa ng sumunod na taon. Kwento ni Ederlyn, grade 4 lang ang natapos ng anak. Kaya siya raw tuloy ang sumasalo ngayon sa pantustos sa kanyang mga apo. Galit ako kasi nga nag-aaral pa siya eh. Lahat, hanap buhay ko naman nagtatapon ng basura eh. Yun ang alakal. Minsan, tubig lang pinapalilit ko minsan pag walang-wala. Kasama ang anak ni Ederlyn sa ikinababahalang pagtaas ng bilang ng childhood pregnancy ng Department of Health sa Pilipinas. Sa huling datos nga noong 2022, halos 6 na po sa kada 100,000 bata na edad 15 pababa ang nabubuntis sa bansa. Hindi pa kasama sa bilang na yan ang mga 16 to 18 years old na itinuturing din daw na menor de edad. Ayon sa DOH, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso ng childhood pregnancy ang kakulangan ng edukasyon, exposure ng mga bata sa internet at socio-economic factors gaya ng kahirapan. Yung internet has a big influence on sexual behavior of our teens. And then there's peer pressure. Ang gusto ng iba makapag-asawa, makatakas sa poverty ng kanilang family. Babala ng DOH, posibleng magdulot ng iba't ibang sakit o komplikasyon ang pagbubuntis sa murang edad. Gaya na lang ng hemorrhage o pagdurugo at preeclampsia na isang uri ng hypertension o high blood pressure sa mga buntis. Pwede rin daw silang makakuha ng human immunodeficiency virus o HIV dahil sa pakikipagtalik. Yan ang nagko-contribute sa maternal mortality kasi hindi sila nagpapa-prenatal. They hide the pregnancy and they will just end up in the hospital when they are already in labor. Nakikipagtulungan na raw ang DOH sa Department of Education para tugunan ng issue. Tuloy-tuloy rin ang pagpapaigting ng kanilang family planning and development programs. Kabilang dyan ang pamamahagi ng contraceptives at ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCAS program na isang primary health hub para sa mga nangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.